Pag-ibig mo, Yahweh, na di nagmamaliw, ang sa tuwi-tuwi na'y aking aawitin, ang katapatan mo'y laging sasambitin. Sabi mo, O Yahweh, ikaw ay may tipan na iyong ginawa kay David noong hirang, at ito'y ang iyong pangakong iniwan. Isa sa lahi mo'y laging maghahari, ang kaharian mo ay mamalagi. At tayo'y magpurit magdiwang pagkat si Kristo'y sumilang sa Bethlehem. Ating awitan, hari ng mga anghel, halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin, si Kristong ating Hari at Panginoon. Purihin si Kristo, o hukbo ng langit, pagkat siya'y karapat-dapat paglingkuran. Purihin ang Hari ng kapayapaan, halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin, si Kristong ating Hari at Panginoon. Kami nagpupugay sa iyong pagsilang, Jesus, ang aming papuri alay sa'yo. Tunay na tao, ngunit Diyos ding totoo, halina't siya'y purihin, halina't siya'y purihin, si Kristong ating Hari at Panginoon. Tayo po'y manalangin. O aming Hari at ang aming Panginoon, pinupuri ka namin sa oras na ito. Maraming salamat, Ama, sa pagtipon-tipon mo sa bawat isa sa amin, sa kadahilan ng pagbibigay ng lahat ng papuri sa iyong dakilang pangalan. Hinihiling namin, Panginoon, ang pananatili mo at pag-lead mo, Panginoon, sa bawat gawain namin ngayong Vesper Service. Sana, Panginoon, buksan mo ang aming mga puso at isipan at pumasok sana, Panginoon, sa amin ang mensahe na nais mong aming isapamuhay. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoon. At kayo po ay saglit na makakaupo. Isang mapagpalang hapon, pagsamba po sa ating Panginoon. Hello. Babatiin ko na muna, baka mas gising ito eh. Hello po sa ating mga kababayan, mga kapatid na ngayon ay nanonood sa atin. Kami po ay patuloy na dumadalangin sa inyo at nawa po patuloy kayong gawaran ng Panginoon ng kanyang makalangit na pagpapala. At patuloy po rin naming sinasabi na ang ating pagdiriwang ng sentenaryo po ay patuloy nating ginagawa na kung saan mga kapatid namin nasa ibang bansa, kayo man na nasa US, nasa Korea, nasa Afghanistan, ay nawa po ang Diyos ang patuloy na sumainyo. Good afternoon! Ayun, gising pala kayo, Gising pala kayo. Sa ating patuloy na pagsasama-sama, ay pinagdiriwang natin po ang pagdatal. Ang pagdating, siguro po, marami ng mga dumating na pagpapala po sa inyo. Amen? Pero ang magandang dumating na pagpapala at regalo ng Diyos sa atin ay walang iba, kundi ang pagdating ni Kristo Jesus. Amen po ba ron? Palakpakan po natin ang Panginoon. At sa ating kalagitnaan ay wine-welcome natin ang isang
nananambahan sa ating kalagitnaan. Pwede bang tumindig si Wilper Canlas? Ayun, palakpakan natin si Wilper. Magandang hapon sa iyo at welcome dito sa Taytay United Methodist Church. Naway patuloy na kayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Tignan niyo ho ang katabi niyo. Baka ho mayroong bagong damit, bagong paligo, bagong pabango. Okay, baka may balikbayan po sa atin. Ay, panalangin natin si Boying, parating na bukas. Amen po ba, Ate Aileen? Masaya-masaya si Ate Aileen. Siyempre. At batiin na po natin ang lahat po ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo ng kasal ngayong araw na ito, mga kapatid. Birthday po ni na Ruby Ruth Reyes, Rally Salangsang, Neil Timothy Macalino, Austin Rayos del Sol, Victor Requeron, Russell Salvador, Kesia Miyuki Kawasaki, at Margaret Jade Balyarta. Palapakan po natin sila. Bukas po naman, magdiriwang ng karawan, Albino Oquialda, Lasyon Calderon, Amelie Kagalitan, Nenita Santos, Cesarina Patricia Cruz, Virgie Liproso, Cesar Domingo, at Hilary Angela Valencia. Palakpakan natin sila, mga kapatid. Sa December 17, Jojo Pelizardo, Novel Tristan Puentebella, Charles David Varela, Gaidel De Leon, at Christian May Libramonte. Palakpakan natin. Sa December 18, birthday ni na Angelina Atanasio, Arman Aquino, Rowena Castillo, Rica Jean De Los Santos, Lita Pagtakhan, Marcos Gabriel Raimundo, at Angelica Rose Victor. Palakpakan natin, mga kapatid. Sa 19, Robito del Rosario Jr., Roderick Allen Reyes, Dean Earl Marundan, Vanji Lisa, Isaiah Emmanuel Crisostomo, at Sarina Anka Kausapin. Palakpakan natin. Sa 20, Elizabeth Rebecca Perez, Atina Marie Atanasio, Marisa Udarbe, Stephen Jan Supetran, Joy Wagayen, Caleb Christian Cruz, Kurt Manuel Clemente. Palapakan po natin sila. Sa 21, Janiel Basinga, Sharon B. Mendoza, Daniel De Leon, Zachary James Santos, Lovely Joy Cabangan, Rihanna Joyce Reyes, and Christine Fe Rosales. Palakpakan natin. Kung di man po nabanggit ang inyong pangalan at kayo nagdiriwan ng inyong karawan, mamaya po, lumapit po kayo sa Panginoon sa panahon po ng panalangin ng pagtatalaga at pasasalamat. Sa mga nagdiriwang ng kanilang kasal ngayong araw na ito, Luisito and Marieta Uy, Nelson and Nerissa Tamayo, Edgar and Arlene Bordallo. December 16, bukas, Adrian and Jeneline Constantino. Sa 17, Rolando and Arlene Mejorado, Reynaldo and Gemma Zamora, Ariel and Rachel Laureano. Sa 18, Rodolfo and Riema Jeronimo, Daniel and Catherine Gonzaga, June and Opelia San Victores. Sa 19, Joshua and McKay Kuan, Leslie and Elaine Grace Cruz, Carl Lester and Erica Irene Calamyong. Sa 20, Billy and Judith Ines, Bernie and Mary Grace Serquiña, Marino and Rovi Ann Manzano Jr., Noli and Henny De Leon. At sa 21, Bernardo and Malu Jacinto, Charlie and Marisol Cuebellas Jr., at sina Jerry and Eupemia Mendoza. Palakpakan po natin sila, mga kapatid, at tayo po tumayo. Awitan natin sila ng masayang Count Your Blessings. Your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your many blessings, see what God has done.
Mga kapatid, purihin natin ang ating Panginoon sa magitan ng pag-aawitan. Pangunahan tayo ng ating praise team at tayo po'y magkamayan sa isa't isa. Praise the Lord! Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sama-sama po tayong mawit at abutin po natin yung kamay ng bawat isa sabay ng ating pagbati. Hallelujah. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. Minsan pa for the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. The name of the Lord is a strong tower. The righteous run into it, and they are saved. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord. Blessed be the name of the Lord, the Most High. Can we all say, Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name of the Lord, the Most High. For the Lord is my tower. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me the power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush that devour and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Amen. Pwede po natin bigyan ng malakas sa palakpak ang ating Panginoon. Hallelujah. Sabay-sabay po tayo. Patuloy tayong umawit ng papuri sa Kanya. Tunay nga na He is more than enough para sa ating lahat. Hallelujah. Palakpak po natin ang ating mga para sa ating Panginoon. More than I could hope or dream of, You have poured Your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days in the world. Bless the Church of God. It's so blessed, I can contain it. So much of God to give it away. It's Your love has taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I
I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Hallelujah. More than I could hope or dream of, you have poured your favor on me. One day in the house of God is better than 1,000 days of the world. We're so blessed. It's so blessed. I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are. Let's claim that we are also blessed. I'm so blessed. I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. Palakpak po natin ang ating mga kamay sa taas. As we sing, Lord, you are more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Yes, you are. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. Minsan pa, let's all declare and proclaim that you are more than enough. Lord, you're more than enough for me. You're more than enough for me. Lord, you're more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've got to give it away. Your love taught me to live now. You are more than enough for me. So blessed, I can't contain it. So much I've got to give it away. And your love taught me to live now. You are more than enough for me. Yes, Lord. Thank you. Yes. Yes, Father, you're more than enough, Panginoon. Yes, bigyan pa natin muli ng palakpak ang ating Panginoon. Yes, Father. Tunay nga, Panginoon, dakila ka sa aming mga buhay. Tunay nga na ang ngalan mo lamang ang higit, Panginoon. You are greater, Panginoon, sa lahat ng bagay. You are greater, Panginoon, sa lahat ng aming mga nalalaman, sa mga karunungan, Father. And you deserve all the glory, Panginoon. You deserve to be praised, Panginoon. And narito kami, Panginoon, nagpapakumbaba. So let's all sing this song. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide. It trembles at his voice, and trembles at his voice. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all will sing how great is our God. Yes, Abba Father, you are great. Age to age he stands, and time is in his hands. Beginning and the end, beginning and the end. The God
great is our God. And oh, we sing how great is our God. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Ating itaas ang pangalan ng ating Diyos. Yes, let's sing name above all names. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Ating itaas ang pangalan niya, walang instrumento. Let's all sing. Name above all names, you are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. Dakila ka, Panginoon. How great Thou art. How great Thou art. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art. How great Thou art. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Ating isigaw ang kadakilaan mo, Diyos. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will sing how great is our God. Karapat dapat mapurihan ang ating Panginoon. Bigyan natin siya ng malakas na palakpak. Thank you for your greatness, Father. You are greater than anything else in this world. We thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Can we all say hallelujah? Hallelujah. Thank you. Purihin ang ating Panginoon. Nais nating welcome ang office mate ni Ate Kate, si Checo Joaldo. Ayan, Checo, welcome ka dito sa Taytay United Methodist Church. At sa bawat isa po, welcome sa presensya ng ating Panginoon. Ngayon po para sa ating ilang mahalagang pahayag, una po, nais nating banggitin yung pong tungkol doon sa ating pag-adapt sa ating ilang mga kababayan doon sa Pandan Antique. Yung pong offering natin, nung third Sunday ng November, umabot po ito ng 45,000. At dahil po dyan, meron po tayong tatlong pamilya
na napagkalooban upang maipaayos po ang kanilang sambahayan. Una po ay ayan, nababasa niyo po ba? Ang sambahayan po ng ating kapatid Roberto A. Tambagahan. Siya po ay merong kasama sa kanilang tahanan na 7. Ayan, 7 po. Sila ay 7 ang kaniyang anak. 7 ang kanyang anak. Siyempre po yung kanyang kasama dyan yung kanyang may bahay. So bali, sila po ay 9 sa kanilang pamilya. At ang pinagkukuhanan lang po nilang kabuhayan ay paminsan-minsan nangingisda at may extra bilang seasonal laborer doon sa agricultural rice planter. Ang kanila pong kita sa loob ng isang buwan ay 5,700 lang. Kapag mayroong pangingisda at saka mayroong nakaka-extra po siya. Ang sumunod pong pamilya, ito po ay balo na, ang si Nanay Araceli M. Nicopior, 61 years old, at sila po ay nakatira sa Santa Fe, sa Pandan. Ang kanya pong kasama sa bahay, isang domestic helper, ang kanyang anak, si Salvador. At sila po ay nakitira muna doon sa may-ari ng bahay na pinamamasukan ng kanyang anak. At dahil po doon sa typhoon, totally po na damage ang kanilang pamilya, ang sambahayan ng yung kanilang tinitirahan. At gayon din, ikatlo po dyan ang ating sambahayan ng ating kapatid Ramon B. Estocado. 50 taong gulang po siya, resident siya ng Dumrog, Pandan, Antique. Ang kanya pong kasamang anak ay 7. 7 rin po ang kaniyang anak. Sila po ay separated siya sa kanyang may bahay. Pero kasama niya pa rin ang kanyang mga magulang sa kanyang tahanan. Mga kapatid, dahil po dyan, tayo ay nagagalak na tayo nakatulong sa kanila. At meron pong ipinadala yung konsehal doon na graduate po na FEU, isang medical doctor din. Siya po yung chairman ng Committee of Health and Social Services. At sabi niya po ay ganito, lightly babasahin ko po. On behalf of my constituent here in Pandan, Antique, we would like to express a collective appreciation and thanks for the assistance you sent for the shelter program of our poorest of the poor devastated by Super Typhoon Yolanda. To tell you frankly, we feel neglected and our plea unheard by national government and helping NGOs until you came to us with your assistance. Your group was the first non-government organization to respond to our SOS for help. And I'm doubly proud because it was coursed through me personally. I would like to make an appeal to your group if you can still and more assistance in our shelter assistance program to the totally destroyed houses. We still had a big number of families to be assisted to have their houses rebuilt. Ang totally damaged po na mga houses doon ay 120. So nakatulong po tayo sa 3. So ibig sabihin, ilang pang natira? 117 houses pa. Ang halaga po nung pagpapatayo nung isang tahan o isang bahay para sa building materials, 15,000. 45 yung ating naipadala, kaya naging 3. Yung pong labor, siyempre pag sa ayos noon, ay nakaka-care off na po sa DOLE. Ngayon. At sila naman po ay tinutulungan doon. Ngayon, mga kapatid, tayo po ay patuloy pang nananawagan hanggang matapos po ang ating conference year nito hanggang May 2014. Ang iyon po ang napagkasundoan na plano upang tayo ay makatulong sa kanila. At napakalaki po ng kanilang pasasalamat na sila po ay natulungan natin. At nawa mga kapatid, tayo po ay maging bahagi nito. Ngayon, sa ating pong patuloy na pagkakaloob, kasi ngayon po ay 3rd Sunday of the month, kaya tayo po ay may panahon kung saan yung ating second offering, pwede nyo pong ilagay sa sobre yung inyong tulong, yung inyong suporta. So mahalaga po iyon
na kahit po maliit lang na halaga, ito po ay makakatulong. Pagka pinagsama-sama, yung maliit ay nagiging malaki. Yan. Ngayon, kung kayo naman po ay pinagpala ni Lord at gusto niyo sumagot ng isang bahay, 15,000 po yun. Abay, mas maganda po yan. At gayon din po mga kapatid, kaugnay po ng ating patuloy na pagtugon sa pangailangan ng ating mga kababayan, nais din po natin na patuloy na ipinawagan ang ating pong gagawin na white gift distribution. This coming Sunday po iyan, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon. Ang ating pong ipagkakaloob sa kanila ay patuloy po nating ipinapanawagan mula sa inyong mga ginintoang puso. Ang ating pong target ay 220 families. 75 po doon ay ating regular sponsored families. At yung remaining po doon, 20 packs po doon ay ipagkakaloob natin sa ating mga kapatid o kababayan na biktima ng kalamidad. Saan po sila nakalocate? Ang location po nila na dyan sa Jasmine, meron po dyan. Sa Antipolo, meron. Sa San Jose del Monte, meron din po. So mga kapatid, kailangan po natin. Kayo man po ay hindi nabigyan ng sulat. Sino po sa atin nabigyan ng sulat? Ayan, parang dalawa lang nabigyan ng sulat. Ha? Ay, dalawa ba lang? Ayan, mga kapatid, hindi man po kayo nabigyan ng sulat. Mukhang siguro pinadala natin hindi agad nakaabot. Ano? Baka makaabot next year na. Mga kapatid, hindi man po kayo nabigyan ng sulat. Ang aming pong pakiusap, kahit po mamaya sa ating offering o kaya bukas, as much as possible po hanggang December 19, may ipadala po natin yung ating support. Ano man po at gaano man ito kalaki o kaliit na halaga, ito po ay ating pinasasalamatan. Sapagkat sa 19 po ay magsisimula na ang packing. At yun po ang ating panawagan na nawa may maipak po tayo para po makatugon doon sa pangailangan ng ating mga kababayan. Ganyan din po para sa atin pang ilang pahayag. Sa Saturday naman po, December 21, ay gagawin po natin ang ating tree planting. Yan po ay kaugnay din ng ating celebration ng centenaryo ng ating iglesia. Ang tree planting po natin ay magsisimula ng alas 6:30 ng umaga. Doon po sa Highway 2000. Okay? Ayan, nakita niyo po ba? Maganda yung nakalagay dyan sa PowerPoint na itatanim natin. Ang ating pong estimated na itatanim around 100 plus na puno. Ano po, doon sa Highway 2000. Ngayon, para po mas matagal yung ating pag-exercise, magsimula na tayong mag-jog mula doon sa papasok ng Highway 2000 hanggang sa makarating po tayo doon sa area. Di ba? Nakapag-exercise na tayo, makakatulong pa po tayo sa pagpapaganda ng ating kapaligiran. Ang ating pong isusuot, sino po sa inyo yung may t-shirt na may tatak na ng ating Centennial logo? Ayan, wala pa yung iba. Pwede pa po kayong magpatatak. Ano po, hanggang Thursday siguro, pwede pa. 25 pesos lang po yun. Dalhin nyo po dito yung inyong t-shirt na matatatakan at saka yung 25 pesos na ibabayad sa pang-tatatak at tatatakan po iyan. So, nais po natin na lahat tayo, naka-Centennial logo na agad tayo, yung t-shirt natin. Pagpunta po natin doon. So, mga kapatid, ito po ay ating patuloy na suportahan. Magiging kasama din po natin dyan ang ating butihing mayor. At syempre po, actually, ang chair po ng tree planting ay ang ating lay leader, ang ating vice mayor, si Kuya Bono. At alam po, inaanyayahan din natin yung sangguniang bayan na maging kabalikat din po sa ating pagtatanim. Kaya mga kapatid, sama-sama po tayo doon, 6:30 ng umaga. At bago po natin gawin yung pagtatanim, meron pa po tayong ceremony na gagawin. Napakaganda po ng mangyayari doon. Kaya wag po kayong mawawala doon. Gayun din mga kapatid, sino po ang may hawak na nung ating drop ng liturgy natin? Yan, hawak niyo po ba?
Okay. So dyan po ay nakatala ang kabuuan ng ating gawain ng simbang gabi. Anong oras po ng ating simbang gabi? 7:30. Ayan. Pwede naman kayo dumating ng alas 7. Ano po? 7:30. Pero wag nang 8:30. Ang dating natin, palagay ko tapos na yun eh. Oho, actually mabilis lang po ang flow ng ating simbang gabi. Okay? At magsisimula na po yan sa araw ng bukas. Ang tema po natin this coming simbang gabi, nandyan, pati po yung mga in charge. Bukas po, suma sa atin ang Diyos. Sa 17, ang pagmamahal ng Diyos para sa bawat pamilya. 18, diwa ng Pasko, ito ang pamilya ko. Huwebes naman, ang mabuting balita para sa lahat ng pamilya. Sa 20, bata, kagalakan ng pamilya. Bakit po may bata? Nasaan ang mga bata natin? Yung mga bata. Okay. Batang puso. Mga batang puso. Kasi po yan ay bahagi ng children's presentation. Napakaganda po ng pinaghahanda ang presentasyon sa kapurihan ng ating Panginoon, ng ating mga bata. Kaya yung mga bata natin, huwag po natin pag-istahin dito. Padala po natin sa Sunday School Room. Kasi bahagi din po yun ng kanilang pagsasanay. Ang sumunod naman po ay December 21, Sabado yan, ang parating na buhay. Iyon, isang magandang pangako ng magandang kinabukasan. Lalo tigit po para doon sa ating mga sponsored families. Dahil ang mangunguna po sa presentasyon dyan at pagpupuri sa Panginoon ay ang ating mga sponsored children. Kaya samahan po natin sila. Sa December 22 po, Sunday po iyan. Ang ating pong bahagi ng ating simbang gabi, alas 5 po ng hapon, ganito ring oras, dahil meron pong worship through music na pangungunahan ng Vesper Choir. Kumaway ang Vesper Choir. Ayan. Aha. Sila po ay handang-handa na. At gayon din, sa umaga naman po, 5:30, worship through music din po yon. Pangungunahan naman ng Praise God Choir. Kaya gusto nating, maraming, sabi nga, mga awitin ng papuri sa Panginoon. Simulan natin ng 5:30. Ayan po. Okay. At ang sumunod naman po dyan, sa 23, balik po tayo ng 7:30 ng gabi, panatilihing tapat sa isa't isa. December 24, kapayapaang dulot mula kay Kristo. At sa 25 po, ang ating service, doon po sa dulo gagawin, yung simbang gabi, lahat dito gagawin. Yung simba nating sa araw ng Kapaskuhan, sa dulo po gawin. Alas 9 ng umaga. Yan. So alas 9 po ng umaga, tayo po ay sama-sama doon. At joint choir din po iyan. Marinig natin muli ang ating mga koro na sama-samang umaawit sa kapurihan ng ating Panginoon. December 31, ating pong pagsalubong sa bagong taon. Ang bilis ng panahon. Alas 5 po ng hapon yan dito sa bayan. Para tayo ay maaga na po tayo para hindi tayo masyadong maapektuhan ng mga putukan. Ano po. So, mabilis lang po yung ating gawain dyan. Covenant service po yan. Kaya wag po tayong mawawala. Okay? So, mga kapatid, iuwi po natin para wag nating malimutan. Lalo na kapag in-charge kayo. Baka ngayong gabi ang in-charge nyo, bukas nyo pa naalaala. Kaya iuwi po natin. Gayon din mga kapatid, bukas po ay gagawin naman natin sa pangunguna ng ating mga kababaihan, yung Ministerial and Church Christmas Fellowship. Alas 3 po hanggang alas 5 ng hapon. Tayo ay magsama-samang magpasalamat sa ating Panginoon. Munti man po yung ating gagawin o pagsasalu-saluhan, pero po yan nais nating magsama-sama magpasalamat sa ating Panginoon. Kaya magkita-kita po tayo dito bukas. At gayon din, yung pong ating bahagi, syempre, lalong ito po ang ating mga kabataan ay lagi pong excited. Ano po? Excited sa gawaing ito. Kaya ating tawagan si Kuya Nick para sa kanyang paanyaya. Good afternoon po. Minaanyayahan po namin yung mga kabataan na sumama po sa
Christmas Institute na gaganap yun po sa December 26, 27, 28, 2013. Gaganapin po ito sa Halahala Retreat Center. Ang reg fee po ay 800. Ang title po ng Christmas Institute ay 180 Degrees, the Best Move to Follow Jesus. So, yun po. Yung pre-reg po, 100 lang po. Maraming salamat po. Ayan, mga kapatid, nandyan po sila para doon sa ating pre-registration. Yan po ay patuloy natin suportahan at isama din natin sa ating panalangin. At kasama po dyan ang paanyaya sa ating mga kaibigan, kamag-anak o kakilala na hindi pa po nakakadalo o hindi pa nakakapagtapos ng kanilang high school, wala pang high school diploma. Yung pong ating alternative learning system. Tayo po ay kabalikat ng isang foundation at siyempre sa panguna din po ng DEX, yung pre-high school studies. Ongoing po ang registration at sa January 6 po ito magsisimula. January 6, 2014. Kaya kung kayo po ay may mga kakilala, papuntahin po natin. Ano po? At syempre mga kapatid, kaugnay din po nung ating Christmas Institute, ang inyo pong mga manggagawa ay ilang araw din na hindi nyo ganong makikita dahil kabahagi din po kami doon sa Christmas Institute. Meron tayong bagong kasama, si Criselda Ocampo. Ito si kapatid ni... sige, welcome natin si Criselda. Alright, so welcome ka dito sa Taytay United Methodist Church. Salamat po at sa ating nakadaupang palad. Ngayon mga kapatid, ang lahat po ng ating mga malasakit, kasama po yung malasakit natin para sa ating mga kapatid na may karamdaman. Patuloy nating isama si Chanate Santiago. Opo. Ganon din yung iba pa nating mga kapatid. Ano po? Isama natin sa ating panalangin. Opo. Ating isama din sa prayer si kapatid natin na Tony. Mukhang masyado siyang napapagod ngayon kaya medyo hindi maganda ang kanyang katawan. Ano po, isama din natin siya sa ating panalangin. Sige po, tayo dumako sa diwa ng panalangin. Tayo sa madiwa sa pananalangin. Salamat po, O Diyos, sa pagkakataon kami makalalapit muli sa iyong trono ng biyaya upang dalhin ang aming mga samo sa pananalangin. Dinggin mo po, O Diyos, ang mga malasakit ng aming pong iglesia sa mga naipanawagan, O Diyos, na tunay na kailangan ng panalangin sapagkat sa iyo nakabatay, Panginoon, ang lahat ng katugunan ng mga ito sa iyong kalooban. Panginoon, nataas ko po sa iyo ang magaganap bukas na UMW effort para sa workers, staff, Christmas Fellowship. Ikaw na po, Panginoon, ang siyang sasama sa kanila at tunay na ito'y maging matagumpay at makapagdulot ng kagalakan sa bawat isa na dito ay dadalo. Ngayon din po, Panginoon, ang aming tree planting activity on December 21. Salamat po muli na kami ay magkakaroon ng pagkakataong makilahok at kami, Panginoon, ay magpakita ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pamamagitan ng pagtatanim. Dalhin po ninyo kaming lahat, Panginoon, sa Highway 2000, sa petsang iyon, at maihanda din po namin ang lakas ng aming pong mga lupang katawan. Panginoon, lingapin po ninyo ang Christmas Institute ng aming pong mga kabataan. Dalangin ko po, lalong-lalo na ang kanilang mga mai-invite na mga kabataang kailangan ma-evangelize. Maging venue, Panginoon, ang CI upang si Kristo ay maipakilala sa kanila at sila'y magkaroon ng buhay na personal na relasyon sa Kanya. Ikaw na nga po, Panginoon, ang patuloy na tutulong sa aming po mga kabataan, lalong-lalo na po ngayon na sila ay kumikilos upang gawin ang registration.
Ikaw na nga po, Panginoon, na mag-ikayat ng marami pang mga kabataan na sasama sa Christmas Institute. Nadalangin po namin patuloy ang alternative learning system o Diyos ng Iglesia together with our tie-up to the Tanglao Foundation and Christ Commission Fellowship. Ikaw na nga po, Panginoon, ang magpapaalala sa amin ng aming patuloy na pag-iimbita saan mang kami mapadako. Higit lalo, Panginoon, dun sa mga high school undergraduate na sila ay mayroong pagkakataon upang makakuha ng acceleration exam at magkaroon ng pag-aaral for 10 months samang kanilang IM. Ang Iglesia, Panginoon, na magdudulot sa kanila ng spiritual values and moral values at iba pa, Panginoon, na gagawin para sa kanila. At bayan po ninyo, Panginoon, ang gawain na ito at nagtitiwala po kami na higit pa po ninyo itong palalaguin sa mga nauna, Panginoon, na nakakuha ng exam. Panginoon, tinataas ko rin po sa iyo ang pangangailangan ng kagalingan ng lahat ng iyong mga anak na ngayon ay mayroong karamdaman. We pray for Connie. Ikaw po, Panginoon, na magbibigay ng divine healing sa kanya. Saan man dako po siya naroroon, hiling ko po ang iyong makapangyarihan na pagkilos sa kanyang buhay at higit sa lahat ang pagpapagaling sa kanyang karamdaman. Tinataas din po namin ang kapatid na Nati Santiago sa kanya pong kalagayan na patuloy na dinadialysis. Ikaw na nga po, O Diyos, ang magbibigay ng patuloy na kalakasan sa kanyang lupang katawan, ngayon din ang kanilang patuloy na kakailanganin sa mga sesyon ng dialysis. Tulungan po ninyo, Panginoon, ang kaniyang sambahayan at ikaw na rin po ang magbibigay sa kanila ng direksyon kung saan po nila hahanapin ang mga possible subsidy na makakatulong sa kanila para sa pagpapatuloy ng dialysis. At ikaw na rin po, Panginoon, ang hihipok sa iyong mga anak upang maging ang mga kapatiran sa iglesia ay makapagpaabot ng pagtulong para po sa kanyang kalagayan. O Diyos, patuloy po ninyong samahan ang mga ministeryo ng iglesia sa loob at sa labas. Gamitin po ninyong patuloy ang aming members of the Church Council, ang mga lay people, Panginoon, ang mga lay organizations na patuloy na nagmamahal, Panginoon, at nagsusumikap na ang iyong gawain ay maitaguyod. Pagpalain po ninyo, Panginoon, ang kanilang mga pagpapagal, gamit ang kanilang talino, lakas, at lahat-lahat. O Diyos, tinataas din po namin sa inyo ang highlights ng Centennial Anniversary Celebration Activities. Amin po itong mapagandaan right after, Panginoon, na may daos ang mga gawain po this Christmas seasons. Lingapin po ninyo, Panginoon, ang aming simbang gabi. Maraming mga gabi po ito ng pagsamba. Tinataas po namin ang iyong mga anak na magdadala ng iyong mabuting balita, na maipahayag, O Diyos, ang katotohanan ng iyong salita, na magbibigay ng lalong hikayat sa iyong mga anak. Sila'y patuloy sa pananampalataya at paglilingkod sa iyong kaharian. Lalong-lalo na po, Panginoon, ang mga hamon ng mensahe sa panahon ng Kapaskuhan. Pagpalain din po ninyo ang aming mga hosts, ang lahat, Panginoon, ng makiki-involve dito po sa gawain ng simbang gabi. I also pray, Lord, for our New Year's activities. Ikaw na nga po, Panginoon, ang mangunguna sa aming Covenant Renewal Service. Ang aming pong plano dito, Panginoon, ay magkaroon ng katagumpayan sa pamamagitan ng pagkilos ng iyong banal na Espiritu. Itinataas ko rin po sa iyo, Panginoon, ang aming bayan. Tuloy po ninyong gamitin ang aming mga leaders. Salamat po sa kanilang pagpapagal. Ano man po, O Diyos, ang kanilang kinakaharap ngayon sa direksyon ng kanilang leadership and administration. Tulungan po ninyo sila, Panginoon, na ma-implement po nila ang lahat ng kanilang mga buting balak
para po sa mga mamayan ng Taytay. And I continue to pray for our country, Lord. Nasamahan po ang aming Pangulo na tuloy na gawaran po ninyo ng karunungan ng gagaling sa iyo. Lalo-lalo na po sa panahon na ito ng patuloy na pagbabangon sa aming mga kababayan na nasalanta ng kalamidad. Samahan po ninyo, Panginoon, maging ang ibang mga tumutulong, iglesia, ang ibang mga sectors, Panginoon, mga NGOs, at unay din po naming mapanungkapan patuloy, Panginoon, ang aming community project doon sa Pandan Antique, sa mga magaganap na panawagan sa special offerings na maidudulot sa kanila. At naniniwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang gagawa at kikilos, na hindi lamang 3 pamilya ang matutulungan ng iglesia sa dakong iyon, na sa pagkakataong magkakaroon ng ocular visit, Panginoon, doon sa dakong iyon, Ikaw na nga po, Panginoon, ang siyang kikilos sa iyong mga anak, at nagtitiwala po kami sa iyong magagawa. Panginoon, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Kung may pagluha at may pasanin, angin kay Kristo ko dadalhin. Aking alam na siya ay tutulong, mahal ako ng Panginoon. Tanging si Kristo ang lalapitan kung may pasani kahirapan. Tanging si Kristo ang aasahan, karamay siya sa bawat araw. Mga kapatid, sa ating patuloy na pagsuporta sa ating pagawain, sa ating pong patuloy na ginagawa na paghahandog, bahagi po noon ay ating sinusuporta sa ating mga pagawain din sa mission areas natin. At isang magandang balita po, natapos na po natin ang bayarin ng lote ng Baras, 1.5 million. So po rin ang ating Panginoon. Salamat po sa inyong patuloy na pagkakaloob. At mga kapatid, patuloy pa rin po yung ating pagawain doon. Still ongoing po yung church building. Ano po, kaya patuloy po tayo na sumuporta din sa ating mga Salamat po sa inyong kagandahang loob. Tayo po'y manalangin. Narito po, Diyos, ang kaloob ng inyong mga anak para po sa paggawain upang lalong mahayag ang inyong kadakilaan at ang inyong banal na pangalan. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak sa pangalan ni Jesus. Amen.
Masasaya ang ulilang lupain na matagal ng tigang, mamumulaklak ang mga halaman sa disyerto. Ang disyerto ay aawit sa tuwa, ito'y muling gaganda tulad ng mga bundok ng Lebanon at mamumunga ng sagana tulad ng Carmel at Sharon. Mamamasdan ng lahat ang kaluwalhatian at kapangyarihan ni Yahweh. Inyong palakasin ang mahinang kamay at patatagin ang mga tuhod na lupaypay. Ito ang sabihin sa pinanghihinaan ng loob. Huwag kang matakot, lakasan mo ang iyong loob. Darating na ang Diyos at ililigtas ka sa mga kaaway. Ang mga bulag ay makakakita at makaririnig ang mga bingi. Ang mga pilay ay lulundag na parang usa, aawit sa galak ang mga pipi. Mula sa kaparangan ay aagos ang tubig at dadaloy sa disyerto ang mga batis. Ang nakakapasong buhanginan ay magiging isang lawa, sa tigang na lupa ay bubukal ang tubig. Ang dating tirahan ng mga asong gubat ay tutubuan ng tambo at talahib. Magkakaroon ng isang maluwang na lansangan na tatawaging landas ng kabanalan. Sa landas na ito ay hindi makakaraan ang mga makasalanan at mga hangal. Walang leyon o mabangis na hayop na makakapasok doon. Ito'y para lamang sa mga tinubos. Babalik sa Jerusalem ang mga tinubos ni Yahweh na masiglang umaawit ng pagpupuri. Pagkaharian sila ng kaligayahan. Ang lungkot at dalamhati ay mapapalitan ng tuwa at galak magpakailanman. Pagbasa sa epistola, sa sulat ni Santiago sa pangkalahatang iglesia sa iba't ibang bansa, Kabanata 5, mga talatang 7 hanggang 10. Mga kapatid, kaya nga't magtiyaga kayo hanggang sa pagdating ng Panginoon. Tingnan ninyo ang magsasaka. Buong tiyaga niyang hinihintay ang kapanapanabik na ani ng kanyang bukurin at minamatyaga ng pagpatak ng ulan. Dapat din kayong magtiyaga. Tibayan ninyo ang inyong loob sapagkat nalalapit na ang pagdating ng Panginoon. Mga kapatid, huwag na kayong magsisihan sa isa't isa upang hindi kayo hatulan ng Diyos, sapagkat malapit nang dumating ang hukom. Mga kapatid, tularan ninyo ang mga propetang nagsalita sa pangalan ng Panginoon. Buong tiyaga silang nagtiis ng kahirapan. Tumindig ang kapulungan para sa sagutang pagbasa sa Ebanghelyo. Makipagbukas po ang bawat isa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo, Kabanata 11, mga talatang 2 hanggang 11. Gagawin natin sagutan pagbasa, sabay-sabay tayo sa talatang 11. Nakabilanggo na noon si Juan na tagapagbautismo. Nabalitaan niya ang mga ginagawa ni Kristo, kaya't nagsugo siya sa ilang kanyang mga alagad. Upang itanong, kayo po bang pinangakong darating o maghihintay pa kami ng iba? Sumagot si Jesus, bumalik kayo kay Juan at sabihin niyo sa kanyang inyong narinig at nakikita. Nakakakita ang mga bulag, nakakalakad ang mga pilay, gumagaling at lumilinis ang mga ketongin, nakaririnig ang mga bingi, muling nabubuhay ang mga patay at pinapangaral sa mga mahihirap ang magandang balita. Mapalad ang taong hindi nag-aalinlangan sa akin. Nang palis ng mga alagad ni Juan, nagsalita si Jesus sa mga tao tungkol kay Juan. Bakit kayo nagpunta sa ilang? Ano ang nais ninyong makita? Isa bang tambo na hinihipan ng hangin? Bakit kayo pumunta sa ilang? Para makita ang isang taong may mamahaling kasuotan? Ang mga nagdaramit ng ganyan ay nasa palasyo ng mga hari. Ano nga bang nais ninyong makita? Isang propeta? Oo, siya'y propeta. At sinasabi ko sa inyo, siya'y higit pa sa isang propeta. Sapagkat si Juan ang tinutukoy ng kasulatan. Ipadadala ko ang aking sugo na mauna sa iyo, ihahanda niya ang iyong daraanan. Tayo pong lahat, tanda ninyo, higit na dakila si Juan na tagapagbautismo kaysa sino mang isinilang sa daigdig. Ngunit ang pinakahamak sa kaharian ng langit ay mas dakila kaysa kanya. Ito ang mabuting balita para sa bawat isa sa atin. Ay mababo
unang balita ng kagalakan ay hatid ng mga anghel. Narito, dinadalhan ko kayo ng mabuting balita ng malaking kagalakan. Ating muling sisindihan ang unang kandila na nagbibigay sa atin ng halimbawa kung paano ang tunay na kahulugan ng kapayapaan sa ating mga buhay. Ang ikalawang kandila ay ating ding muling sisindihan upang ating maalala ang pangako ng Diyos sa kanyang bayan. Sa ating pagsisindi ng ikatlong kandila ng pagdatal, ating alalahanin ang kagalakan at ang pag-ibig ng Diyos sa atin nang dumating sa sanlibutan at pinanganak si Jesus. Gayon din naman sa kanyang magulang, ito ay nagdulot ng malaking kagalakan. Sa Ebanghelyo ni San Lucas, ating matutunghayan ang isang awit ng kagalakan ni Maria ng kanyang mapag-alaman ang kapanganakan ni Jesus. Tunay na malaking kagalakan ang idinulot ng kanyang pagdatal sa kanyang nilikhang bayan. Tayo rin naman sa ating panahon ay malugod siyang tinanggap kasabay ang pagsisikap na mamuhay na naglalayo ng katarungan, kapayapaan at kalayaan para sa sambahayan. Aming Ama, sa nalalapit na pagdatal ng iyong anak, tulungan mo kaming maging handa sa pagtanggap ng pag-ibig at kagalakan at sa kaakibat na gawain ito para sa mga nakararami mong mga anak at aming kapatid. Tulungan mo kaming maipadama ang pag-ibig at kagalakang ito para sa lahat. Amen.
Okay, magandang gabi na po sa ating lahat. Ba't kayo nakangiti? Bawal ang nakasimangot. Amen. Huwag niyo pong titingnan yung katabi niyo, ha? Baka mamaya sagutin kayo niyan. Oy, naka-smile na ako niyan. Sinadya ko pong ilagay ang bagay na yan at dapat meron niyang picture eh. Wala akong makitang picture ko. Kaya, word na. Pero hindi po yan ang ating pag-usapan sa gabing ito, kundi may kinalaman sa kagalakan. Dahil po kanina, ating sinindihan ang 3 kandila ng Adbyento at ito ay sumasagisag sa kagalakan. Amen? Amen. Tayo sumandaling manalangin. Dakila naming Diyos, patuloy kang mangusap sa amin. Italaga mo, Diyos, ang iyong mga anak. Italaga mo, Panginoon, ang salita mo na aming pagbubulay-bulayan. At gayon din, Panginoon, iyong italaga ang iyong abang lingkod na gagamitin mo, Panginoon, upang maging daluyan ng iyong pagpapala. Nawa, Panginoon, ikaw ang aming maranasan at ang kalooban mo ang aming marinig sa gabing ito. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. God is good and all the time. Ating palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Bago po akong magpatuloy sa aking pagbabahagi ng mensahe, napansin ko po ang presensya ng ating magiging IM ng ALS. Ano po yung IM? Instructional Manager. Ang Sister Lerma. Ayun po, Ma'am Lerma. Tayo po kayo, Ma'am. Ayan. So, pagdating po ng January 6, siya na po ang mag-handle ng ALS na ina-accommodate po ng ating church. Ayan, okay? Monday to Friday, Ma'am Lerma. Speaking of kagalakan, okay, ang sabi ng psikolohiya, man can create his own feelings or emotion. So maraming hindi sumasang-ayon doon, pero ito ay may katotohanan sa buhay ng tao, lalong-lalo na sa ating mga Pilipino. Mamaya, patutunayan natin yan. Ang kagalakan ng isang tao ay nagmumula sa kanyang mga magagandang karanasan. Sa mga bagay na kanyang tinatanggap, lalo ngayon, Pasko, may maraming gifts, no? At syempre, pag ang natanggap mo ay yung pinapangarap mong gadgets. Wow, di ba? Kagalakan. Mga lugar na kanyang napuntahan at talaga namang di niya makakalimutan, ito ay kagalakan. Mga pagkain na masasarap, na ang hirap bilhin, mamahalin, pero ito ay ating nakain, kaya tayo ay nagagalak. So ang mga ito, mga kapatid, ay ilan lamang sa mga bagay na nagbibigay ng kagalakan sa atin. Amen? Kaya ang tema ng ating mensahe sa gabing ito ay tunay na kagalakan mula sa karanasan at patotoo ni Juan. Kung ating mapapansin, mga kapatid, every year, taon-taon, ating pinagdiriwang, ating sinasalubong ang araw ng Kapaskuhan. At yung 4 na linggo bago dumating ang araw ng Kapaskuhan, yung pong December 25, ito yung Advent Sundays. Una ay linggo ng kapayapaan. Pangalawa ay linggo ng pag-asa. At ngayon ay linggo ng kagalakan. Napakasarap banggitin ang kagalakan. Amen? At naniniwala ko lahat tayo dito,
sangkap ng ating panalangin ang kagalakan. Amen? Meron bang nag-pray na, Lord, bigyan niyo po ako ng kalungkutan? Meron bang ganon? Diba, ang ating prayer ay kagalakan. Pero mga kapatid, kung tayo ay magpapatuloy sa pagsubaybay, sa panonood ng balita, hindi po mabura-bura ang laman nito tungkol sa nakaraang kalamidad sa nangyari doon sa ilang mga parte ng Kabisayaan. Tacloban, sa Leyte, sa Bohol, at meron pang binabanggit sa Pandan, Antique. Nasirang bahay. Apektadong kabuhayan. Nawala ang mahal sa buhay. Walang makain, walang mainom, walang maisuot, walang bahay na masilungan. Ilang araw na lang, December 25 na. Nasaan ang kagalakan? Naisip ba natin mga kapatid, paano i-appreciate ng ating mga kababayan doon ang pagdating ng December 25? Ang mga Pilipino, hindi pa huhuli pagdating sa Noche Buena. Sa Noche Buena, December 24, walang mahirap, walang mayaman. Lahat may pagkain sa hapag-kainan. Tama po ba ako? Tama yun. Tama yun. Pero kung wala kang bahay, halos wala kang makain sa pang-araw-araw, wala kang maisuot na damit, giniginaw ka. Dahil ikaw ay natutulog sa labas. Paano mo i-appreciate? Paano mo sasalubungin ang pag-araw ng Pasko? Paano natin ipapaliwanag ngayon at bibigyang kahulugan ang salitang kagalakan? Nais kong sabihin sa inyo mga kapatid sa gabing ito, may kagalakan pa rin ibinibigay ang Diyos. Amen? May kagalakan na ibibigay ang Diyos sa atin. Ang kagalakang nagmumula kay Kristo. At ito ay karanasan ni Juan. Hayaan yung aking isa-isahin ang mga bagay na ito. Una, ang kagalakan, ito ay nagdudulot ng lalong pananabik sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Okay? Lalong pananabik sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. At ito po ang karanasan ni Juan. Doon sa Mateo 3, kung ating mapapansin, na po, 3 kabanata ng Mateo, si Juan ang nagsasalita para kay Jesus. Yun po ba? Siya yung sumisigaw sa ilang, ang katuparan ng hula ni Propeta Isaiah. Magsisi kayo at talikuran ng inyong makasalanan, magpabautismo kayo. Ihanda ninyong daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang kanyang mga landas. Yun po ay si Juan. At yun ay matatagpuan sa 3 kabanata ng aklat ng Mateo. Pero mga kapatid, pagdating sa 11 kabanata ng Mateo, si Jesus ang nagsasalita para kay Juan. Yung pong unang bahagi. Ang sabi, nabilanggo si Juan. At alam natin ang kasaysayan niyan. Sa kanyang kasidian ng pangangaral tungkol sa darating, sa inaasang darating. Medyo nagalit sa kanya si Herodes. Magamat takot ang Herodes na ito kay Juan, pero kailangan siyang hulihin upang tumigil sa kanyang pangangaral. Iniisip ko, habang ang Juan na ito ay nasa loob ng bilangguan, okay? Samahan niyo akong mag-imagine. Kinuha niya ang kanyang iPad at siya ay nag-online, no? Merong internet access sa kulungan. At nakita, may nag-post sa Facebook ang mga ginagawa ni Jesus Christ. Okay? So nakita niya, iba ito nakakita ang mga bulag.
nakarinig ang mga bingi at nakakapagsalita ang mga pipi. At parang usang lumulundag ang mga pilay. Nabubuhay ang mga patay at ipinangangaral sa mga dukha ang mabuting balita. So nakita ni Juan doon sa Facebook. Ang ginawa niya, like. Hindi na siya nag-comment. Marahil ayaw niyang madagdagan yung kanyang pagkakakulong. Kaya tama na yan. Tinawag niya ang kanyang mga alagad. Tinawag niya ang kanyang mga alagad at pinagbili na ng isang bagay. Itanong ninyo sa Jesus na iyan kung kayo po ba ang aming inaantay na darating o mag-iintay pa kami ng iba. Sabi ng marami sa atin, sabi ng mga ilang komentarista, nagduda si Juan. Nag-alinlangan si Juan. Ang sabi po ng Diyos sa gabing ito, hindi siya nag-alinlangan. Bagkus meron siyang gustong patunayan sa kanyang mga alagad, kaya niya pinapunta kay Jesus. Tandaan po natin, kilalang kilala ni Juan ang ating Panginoong Jesucristo. Bakit po? Siya ang nagbautismo kay Jesus, si Juan. Amen? At alam ni Juan kung gaano kadakila ang Jesus na ito. Kaya nga sabi niya, hindi ako karapat-dapat magkalag ng kanyang tali ng kanyang panyapak. Alam niyang walang kasalanan ang Jesus na ito. Pero kanyang binautismuhan upang matupad ang kalooban ng Ama. So ang kanyang bautismo po ay isang gawain, paghahanda sa isang gawain. So alam niya. Pero gusto niyang patunayan sa kanyang mga alagad na tama ang kanyang sinasabi at tinuturo sa kanila. Yung pong pananabik sa gagawin ng Diyos sa ating buhay ay gustong ipakita ni Juan. Gustong ipasa ni Juan sa kanyang mga alagad at sa ating kapanahunan ngayon. Nakulong siya. Medyo naapektuhan ang kanyang pangangaral. Pero pinagpatuloy ng kanyang mga alagad. Pero hindi po ganun kasi nga po natatakot din ang mga to na baka sila yung matulad kay Juan. Kaya limitado lamang ang kanilang pangangaral. Pero hindi po nawalan ng pag-asa, hindi nang hina ang Juan na ito. Bagkus lalo siyang naging excited doon sa gagawin ni Jesus. Hindi lamang sa kanyang buhay, maging sa buhay ng maraming tao. So alam nyo, ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos, ang kagalakan na inilalagay ng Diyos sa ating puso ay nagdudulot ng lalong pananabik. Wow! Lalo tayong nag-aantay ng maaaring gawin ng Diyos sa ating buhay. Alam niyo, napaagandang asal yan. No? Napaagandang patotoo yan. Na habang tayo tumatanda, nagkakaedad sa ating buhay pananampalataya, lalo naman tayong nananabik sa lalong gagawin ng Diyos sa ating buhay. Sa halip na manghina, sa halip na maboring, sa halip na bumalik sa dating kalalagayan, sa halip na magtanong sa Diyos, ang gawin natin, every day, ma-excite tayo. Ano kayang buhay bukas ang ibibigay sa akin ng Lord? Ano kayang ipakakain sa akin ng Lord bukas? Ano kayang aking mararanasan na bago na ipapahintulot ng Diyos? Sino kaya ang taong aking makakasama, makikilala bukas? Ano kayang pagpapala ang aking tatanggapin bukas? Napaaganda pong asal iyon. Na ikaw, ako, tayong lahat ay nananabik sa gagawin ng Diyos sa ating buhay. Amen? Amen. Pangalawang bagay. Ang kagalakan na ibinibigay ng Diyos ay nagtutulak sa atin
upang magpatotoo sa mga kamanghamanghang o kahangahangang gawa ng Diyos. Testimony, witnessing, no? Nang malaman ni Jesus na narito ang mga alagad ni Juan, tinawag niya, hali kayo, hali kayo. Marahil nagkaroon sila ng closed door conference. At iniisip ko na marahil ni-review ni Jesus yung mga tinuturo ni Juan sa kanyang mga alagad. At pinapatunayan na tama si Juan para sa kanila. Yun po yung aking na-imagine. Dahil sabi dito, pinagbilinan ni Jesus ang mga alagad ni Juan. Ito po yung habilin. Ating analyze. Ang sabi, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. So, ibig sabihin, nagturo siya. Para may marinig ang mga taong ito, kinakailangan niyang magsalita. At para may makita, kinakailangan niyang mag-present ng maraming himala, maraming mga kababalaghan, mga kahanga-hangang gawa ng ating Panginoon. Hindi po natala dito matapos mangyari iyon, pero maituturing natin na kasabay ng pangangaral ng ating Panginoon, ang mga alagad ni Juan ay nakatuwang upang ipangaral ang paghahari ng Diyos. Kasi nga, nagkaroon sila ng reaffirmation. Muling napagtibay, muling napalakas, napatunayan ng mga alagad na ito na tama ang sinasabi, ang hula ni Propeta Isaiah. At ito'y nagkaroon po ng katuparan, hindi lamang sa buhay ni Juan, maging sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, na tunay na nagkakaloob ng kagalakan. So ito po mga kapatid, ang naidudulot sa atin, sa bawat isa, at sa buhay ng buong iglesia. Ang isang manampalataya kapag humihinto na sa pagpatotoo, ang isang iglesia kapag huminto na sa pagbabahagi ng kalooban ng Diyos, ng mabuting bagay na ginagawa ng Diyos, hindi po tatagal ng 100 years. Amen? So, ang ibig sabihin, hindi tayo tumitigil. Kaya tayo ay umabot ng 100 years. At aabot pa ng 200 years, 300 years, ang so on and so forth na years na yan. Sino pong gustong umabot pa ng another 100 years? No? Anong itsura na natin noon? At gaano tayo katanda noon? Diba? So mga kapatid, lalo nating ibahagi, ikuwento, no? Ipangaral ang mga kahangahangang gawa ng Diyos sa ating buhay. Okay? May kalungkutan, may karamdaman, may problema. Sabi natin, wala na ang buhay. Tapos na ang buhay. Walang kwenta ang buhay. Diba sabi ni Freddy Aguilar sa kanyang, isang bahagi ng isang kanyang ng kanta, sabi niya, habang may buhay, may pag-asa. Totoo nga naman. Habang gumugulong ang bawat taon, habang patuloy na umiikot ang kamay ng orasan, may pag-asa pa. So ipangaral po natin yan, na ang kagalakan na ipinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Kristo ay upang tayo'y magpatotoo sa lahat ng kahangahangang bagay na ginawa ng Diyos sa ating buhay. Ganun po ang kagalakang ito. Balikan natin ang sabi ko sa inyo kanina, binahagi ko yung sabi ng isang psychologist, ang sabi niya, maaring lumikha ang tao ng kanyang sariling damdamin. Paano po yun? Ang isang tao
na merong kagalakan ni Kristo, kaya niyang baliktarin ang pangkasalukuyang sitwasyon. Kaya niyang i-declare ang katuwaan sa gitna ng kalungkutan. Amen? Kaya niyang i-declare ang kalakasan sa gitna ng kahinaan. Amen? Kaya niyang i-declare ang kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Patunayan natin yan. Diba, pag tayo nagko-comfort ng isang taong galit na galit, ano sinasabi natin? Ikaw naman nagpapaagalit ka eh. Kalma ka lang. So kung nagawa niyang magpaagalit, kaya rin niyang magpakahinahon. Amen? Kung nagawa nating magpakatuwa, magpakasaya, magagawa rin nating magpakalungkot. Lungkot na lungkot. Isa pang katunayan, isa pang pruweba. Kanina, mayroong pinakitang picture doon sa Pandan Antique. Giba ang bahay, tama? Yung mga puno, putol-putol. Tapos nakapost yung mga pamilya at naka-smile. Look, di ba? See, mga kapatid, ganyan ang Pinoy. Hanggang liig ang baha, walang kuryente, walang dumarating na mga rescuer. Dumaan ang ABS-CBN, hello? Ganyan ang Pinoy. Napapalitan ng katuwaan, ng kagalakan. Ang anumang sitwasyon, gaano man ito kabigat, dahil ang kagalakan nila ay galing kay Kristo. Amen? Pangatlong bagay, mga kapatid, ito ay nagpapalakas ng ating pananampalataya. Ang sabi, mapalad ang taong hindi nag-alinlangan sa akin. Ang ating pananampalataya, mga kapatid, alam natin, hindi lamang ito nababatay sa ating pakiramdam. So ulitin ko po yung statement, hindi lamang ito nababatay o nakasandal sa ating pakiramdam. Ang ating pananampalataya ay nakatungtong sa ating pagkaunawa sa Diyos. Nakilala natin ang ating Panginoon. Amen? Alam natin kung ano ang kanyang ginawa sa ating buhay. At alam natin kung ano pa ang pwede niyang gawin sa atin sa araw-araw. Yan ang pananampalataya. Hindi dahil lamang sa pakiramdam. Bagamat may pagkakataon, mga kapatid, na ang ating Diyos ay kumikilos sa ating emosyon. Nagpapahayag sa ating damdamin. Pero hindi lamang dito. Kailangan natin ng pang-unawa. Kaya nga sabi ng ating Panginoon kanina, bumalik kayo kay Juan at sabihin sa kanya ang inyong narinig at nakita. Kalakasan ng pananampalataya. Ito ang dahilan, mga kapatid, kung bakit tayo ay narito pa hanggang ngayon. Ang sarap umawit ng Joy to the World. Hark the Herald Angels sings. Anumang mga joyful songs, Christmas songs. Pero hindi po nating maitatago ang katotohanan na tayo ay apektado ng nakaraang kalamidad sa parte ng kabisayaan. Sinungaling tayo kung sasabihin natin, ay pastor, hindi kami apektado dyan. Ang layo naman namin eh. Hindi po totoo yun. Ang bawat isa, kahit ang musmus na bata, ay naaapektuhan ng kanyang nakikita sa telebisyon. Amen? Amen. Pero gayon pa mga kapatid, ang sabi nga, ang kagalakan na tunay na kagalakan na mula sa Diyos, ito ay nagbibigay sa atin ng tatlong bagay. Ito ay nagbibigay sa atin upang tayo lalong manabik sa pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Nagtutulak sa bawat isa upang magpatotoo ng mga kahangahangang gawa ng Diyos. At lalong nagpapalakas ng ating pananampalataya. Tingnan niyo po ang magsasaka. Gaano siya katiyaga? Iniintay ang una at huling patak ng ulan sa kanyang pagkatanim. Ang tinutukoy po dito ay yung sinaunang kaparaanan ng pagkatanim. Ano po? Hindi pa uso ang fertilizer. Hindi pa uso ang
itong insecticide, pesticide, o anumang side yan. Hindi pa uso ang technology sa pagbungkal ng lupa. Pero ganoon din po, hanggang ngayon, ang pagtatanim ay nanatiling isang suntok sa buwan. Kahit gaano na kamoderno at kataas ang antas ng teknolohiya, hindi pa rin sigurado ng isang farmer na ang bawat punla o binhing itatanim ay tiyak na tutubo at magiging isang ganap na puno. Hindi pa rin po ganun katiyak. Kinakailangan pa rin bantayan. Dahil yan ang naturalesa o ang kalikasan ng pagtatanim. Kinakailangan ng buong pagtatyaga. Kinakailangan ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, mga minamahal, patuloy po nating unawain at yakapin ito na ang tunay na kagalakan ay binibigay sa atin ng Diyos. Amen? Sa ating pong kahuli-hulihan, sa-isayin natin ang sabay-sabay ang hamon ng pananampalataya. Kung nakikita niyo po, maaari niyo akong sabayan. Huwag nating pag-alinlanganan ang magagawa ng Diyos sa ating buhay. Siya na tunay na nagmamahal sa atin. Kung kaya't sa mga panahon ng matinding pangangailangan, ilagak ang buong tiwala sa ating Panginoong Hesukristo na siyang pinagmumulan ng tunay na kagalakan. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang kagalakan ay patuloy mong pinagkakaloob sa amin. Kagalakan na hindi kayang ibigay ng sanlibutan. Kagalakan na hindi lamang nakasalalay sa mga bagay na material. Kagalakan na nagmumula sa iyo. Dalangin po namin, O Diyos, na ito'y mayakap namin, maipamuhay namin, upang ang kapangyarihan nito, O Diyos, ay patuloy po naming maranasan, maging pagpapala sa amin, upang kami namay maging pagpapala sa iba. Salamat po, O Diyos, sa tunay na kagalakan na pinagkakaloob mo sa amin. Ito po ang aming dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Amen at amen. Ating palakpakan ang ating Panginoon. Purihin ang ating Panginoon para po sa ating pagkakaloob. Blessed are those who can give without remembering and take without forgetting. Sa ganitong diwa, gaya po ng mensahe, may kagalakan po nating ipagkaloob ang ating mga ikapo, pag-ibig, pangako, pasasalamat, at ang ating suporta sa mga biktima ng kalamidad.
mga kaloob na mga ikapu, pangako, pasalamat, at para na rin po sa aming mga kababayan. O Diyos, inyo pong tanggapin at basbasan ito at maging kabahagi ng mga gawain na lalong magpapahayag ng inyong kadakilaan at kabutihan at ang pag-iral ng inyong paghahari sa buhay ng maraming tao. Pagpalain niyo po ang inyong mga anak, patuloy na kagalakan sa kanilang mga puso at ang pagdaloy ng di mabilang na biyaya sa kanilang mga buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. First night that was so deep, Noel, oh Noel, 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 born is the King of Israel. They look up and saw us shine in the east beyond them far, and to the earth it gave great light, and so it continued both day and night. Noel and Noel, 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 born is the King of Israel, and by the light of that same star, 3 wise men came from a country afar to seek for a king was their intent, and to follow the star wherever it went. Noel and Noel, 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 born is the King of Israel. The star drew nigh to the northwest, o'er Bethlehem it took its rest, and there it did walk, and stop and stay, right over the place where Jesus lay. Noel and Noel, 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 born is the King of Israel. Makakaupo po ang kapulungan at tayo po'y manalangin sa ating pong Panginoon. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa mensahe na aming narinig. Ang pagdating ng kagalakan. At sa magitan ni Jesucristo na aming Panginoon at tagapagligtas, siya po ang nagpahayag nito sa buong sangdigdigan. Kaya dahil dito, O Diyos, kami po ay patuloy na sasampalataya, mananalig at makikiisa sa magitan ng pagkilos ng may pagsunod sa inyo, pagmamahal sa inyo, pagmamahal sa kapwa. At Panginoon, sa inyong mga anak na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan at anibersaryo ng kanilang kasal, pagpalain po silang lahat. Anuman po ang kanilang mga kahilingan, ipagkaloob mo po ayon sa iyong banal na kalooban. At dumating pa ang maraming taon ng kanilang buhay
na punong-puno ng mayamang karanasan at pagpapala. Panginoon, sa kanilang mga hapagkainan, ay patuloy niyo pong ipagkaloob ang masaganang pagkain at inumin tubig. Gayon din, O Diyos, sa bawat panalangin, kahilingan, pagsusumamo ng inyong mga anak, sila man ay nakatayo, nakaupo, o nakaluhod. Nawa, O Diyos, idampi niyo po ang iyong mapagpala at makapangyarihang kamay sa kanilang mga buhay at dumaloy sa kanila ang inyong mga pangako. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Their golden myrrh and frankincense, Noel and Noel, Noel, Noel. Born is the King of Israel. Mga kapatid kong minamahal, ang kagalakan ay dumating na sa ating mga puso. Kaya't ating tanggapin ang patuloy na biyaya, ang pagpapala, ang basbas na nagmumula sa ating Diyos amang nasa langit, ang pag-ibig, kahabagan at pagliligtas ng ating dakilang Panginoong Hesukristo, ang kaaliwan, gabay at pag-iingat ng banal na Espiritu ang sumainyong lahat sa inyong mga tahanan at sa inyong mga hanapbuhay mula ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. The shepherds feared and trembled when low above the earth rang out the angel chorus that hailed the Savior's birth. Go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Palakpakan po natin ang ating Panginoon.